Pakakasalan mo siya. Ito ang kabayaran. Ang mga salita ay tila isinulat sa hangin gamit ang yelo, nanunuot sa bawat sulok ng kanyang silid, pumapatay sa anumang init na natitira. Ito ang hatol. Ito ang kanyang halaga. Isang kabayaran. Napahawak si Yuki Amara Reyes sa braso ng antigong Silya, ang kanyang mga daliri naninigas, hindi dahil sa lamig ng gabing iyon, kundi sa isang panlamig na gumagapang mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging isang bagay na may silbi lamang kapag kinakailangan. Isang kasangkapang itinatago sa madilim na bodega at inilalabas lamang kapag may kailangang ayusin. Napapikit siya ng mariin, pilit na iwinawaksi ang tinig ng kanyang madrasta, si Doña Elena. Ngunit ang bawat salita nito ay parang basag na salamin, paulit-ulit na tumutusok sa kanyang isipan. Ang hangin sa silid ay mabigat, may amoy ng lumang kahoy, alikabok, at 20 taong pagwawalang bahala. Ito ang kanyang santuwaryo at siya ring kanyang kulungan. Ngunit kanina lang, ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ang hangin kanyang nilalanghap ay puno ng pangako. Puno ng amoy ng kape, ng matamis na pag-asa, at ng pabango ng nag-iisang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay nakikita, na siya ay sapat. Ang mahinang tunog ng jazz music at ang halimuyak ng bagong giling na kape ang bumabalot sa kanila sa isang maliit at tahimik na kapihan sa isang tagong eskinita ng Maynila. Sa labas, ang gabi ay bumabagsak, ngunit sa loob ng munting mundo na kanilang binuo, ang lahat ay nagniningning. Masyado ka ng seryoso, doktora. Malambing na bulong ni Inigo, ang kanyang mga mata ay may nakalulokong kislap na tanging si Ara lamang ang nakakakita. Marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang init mula sa palad ni Igo ay parang kuryenteng gumapang sa kanyang mga ugat, nagpapainit sa kanyang nanlalamig na puso at nagpapawi sa lahat ng kanyang pangamba. Pinag-aaralan ko lang ang kaso mo, tugon ni Ara, sinusubukang itago ang ngiting nagbabadyang sumilay sa kanyang mga labi. Isang malubhang kaso ng pagiging masyadong kaakit-akit. Mukhang walang lunas. Isang malalim at buong tawa ang kumawala kay Igo, isang tunog na para kay Ara ay musika, ang kanyang paboritong himig sa buong sansinukob. Kung ganoon, sa iyo lang ako magpapagamot. Ikaw lang ang may karapatang sumuri sa kondisyon ko. Habang buhay. Sa mga sandaling iyon, sa piling niya, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Nawala ang anino ni Doña Elena. Nawala ang walang katapusang pagkukumpara sa kanyang nakababatang kapatid na si Katrina. Nawala ang pakiramdam na palagi siyang kulang, na palagi siyang nasa gilid lamang ng entablado. Sa piling ni Igo, siya si Amara. Buo. Minamahal. Sapat. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mag-cruise ang kanilang landas sa isang medical symposium. Siya, isang respetadong siruhano na itinuon ang buong buhay sa kanyang propesyon. Siya naman, si Inigo, isang arkitekto na may-ari ng isang maliit, ngunit matagumpay na kumpanya, o iyon ang simpleng pagpapakilala nito sa sarili. Hindi kailanman naging mahalaga kay Ara ang yaman o katayuan. Ang tanging mahalaga ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Igo, na para bang siya ang araw, buwan, at mga bituin na pinagsama-sama. Biglang nagseryoso ang mukha ni Igo, at ang pagpisil nito sa kanyang kamay ay nagkaroon ng ibang bigat. Ara, wika nito, ang boses ay mas malalim. Alam kong mabilis ang lahat para sa atin. Ngunit sigurado ako sa nararamdaman ko. At alam kong nararamdaman mo rin ito. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa labas ng kanilang bintana. May mga bagay pa akong kailangang ayusin, mga responsibilidad na kailangan kong tapusin. Hindi ko pa kayang ibigay sa iyo ang lahat ngayon. Pero mangako ka sa akin. Igot ang tanging naibulong niya. Mangako ka, Ara. Na kahit anong pagsubok ang dumating, kahit gaano kabigat ang mga pasanin na kailangan nating harapin, sabay nating gagawin. Walang bibitaw. Sa lalim ng mga matang iyon, nakita ni Ara ang isang kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap para sa sarili dahil akala niya imposible. Isang kinabukasang puno ng liwanag. Dahan-dahan siyang tumango, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Pangako, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig, ngunit sapat na para sa kanilang dalawa. Pangako, Igo. Walang bibitaw. Iyon ang pangakong kanyang naging kalasag.
Isang pangakong nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat araw. Isang pangakong sinira ng isang tawag sa telepono. Kasabay ng pagtunog ng kanyang cellphone ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na ringtone na nakalaan lamang para sa iisang tao, isang tunog na bihirang-bihira niyang marinig. Daddy. Hello, Dad, sagot niya, sinubukang itago ang gulat sa kanyang boses. May problema po ba? Amara, ang boses ni Don Ricardo sa kabilang linya ay basag, garalgal, at puno ng isang emosyong hindi niya agad makilala. Desperation. Isang desperasyong nakakakilabot. Umuwi ka. Ngayon din kailangan ka namin. Kailangan ka ng pamilya. Pero, Dad, ano po nang nangyari? May sakit po ba si Mommy? Si Katrina po, okay lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Basta umuwi ka. Agad-agad. Ang boses nito ay tumaas, isang halo ng utos at pakiusap na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Bago pa siya makahingi ng paliwanag, ibinaba na nito ang telepono. Isang malamig na click ang tumapos sa tawag. Napatulala si Ara, hawak pa rin ang cellphone. Ang matamis na sandali nila ni Igo ay biglang nabahira ng pait ng pangamba. May problema ba? Tanong ni Igo, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Pilit na humiti si Ara habang tumatango. Ang pamilya ko. Kailangan daw nila ako umuwi. Isang kasinungalingan. Hindi siya kailanman kinailangan ng kanyang pamilya. Hinatid siya ni Igo sa tapat ng nagtataasang bakal na gate ng mansyon ng mga Reyes. Bago siya tuluyang bumaba, muli nitong hinawakan ang kanyang kamay. Tandaan mo ang pangako natin, Ara. Ano man yan, nandito lang ako. Hintayin mo ako. Ang mga salitang iyon ang naging baluti niya habang naglalakad siya sa mahabang daanan papasok sa mansyon, isang baluting hindi niya alam ay ilang sandali na lang ay maduduro. Ang malawak na sala ng mansyon ay tila isang korte kung saan siya ang nasasakdal. Si Doña Elena ay nakaupo sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan, tuwid na tuwid ang likod, ang mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol na sahig. Si Don Ricardo, ang kanyang ama, ay nakatayo sa tabi nito, hindi mapakali, ang mga mata ay laging nakaiwas, tila nahihiyang salubungin ang kanyang tingin. At si Katrina, ang kanyang maganda at paboritong kapatid, ay nakaupo sa isang antigong sofa, ang mukha ay nakasubsob sa mga palad, ang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi, ngunit napansin ni Ara ang isang detalye. Walang bahid ng kahit isang butil ng luha sa mga mata nito. Ano po ang nangyayari? Tanong ni Ara. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa tensyon. Ang malamig na mga mata ni Doña Elena ang sumalubong sa kanya, walang emosyon, walang bahid ng pagmamahal. Huwag ka nang magkunwari na wala kang alam, Amara. Alam kong nakakarating sa iyo ang mga balita. Ang Reyes Group of Companies babagsak na. Napalingon si Ara sa kanyang ama, naghahanap ng kasagutan, ngunit napayuko lamang ito. Totoo nga. Ang imperyong ipinundar ng kanilang mga ninuno ay nasa bingit na ng pagguho. At ang tanging solusyon, pagpapatuloy ni Doña Elena, ay isang pagsasanib puwersa. Isang kasunduan sa mga Sarmiento. Mga Sarmiento. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan, mabigat at makapangyarihan. Naayos na ang lahat. Pinagkasundo naming ipakasal si Katrina sa nag-iisang tagapagmana nila si Inigo Sarmiento. Inigo. Isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Isang masamang biro. Ngunit bago pa man makabuo ng salita ang kanyang isipan, biglang tumayo si Katrina, dramatiko, sa pagitan ng mga peking hikbi. Hindi ko kaya, Mommy. Daddy. Ipakakasal ninyo ako sa isang lalaking hindi ko kilala at hindi ko mahal. Sa isang lumpo. Nagkibit balikat ito, ang mukha ay puno ng pandidiri. Buong buhay ko, sinunod ko kayo sa lahat ng gusto ninyo. Ibinigay ninyo sa akin ang lahat. Pero ito, hindi ko kayang isakripisyo ang buong buhay at kaligayahan ko para lang sa kumpanya. Lumpo. Paralisado. Ang pagkalito ni Ara ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Nakita niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Doña Elena, isang tinging mapanuri, kalkulado, at walang pakialam. Dahil tumanggi ang kapatid mo na akuin ang kanyang responsibilidad, wika ni Doña Elena, ang bawat salita ay parang patalim na buong diin na ibinabaon sa kanyang dibdib, ikaw ang papalit sa kanya.
Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang tainga. Po! Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong, tila ninakaw ng hangin ang kanyang hininga. Amara, anak, nagsalita sa wakas si Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pakiusap, lumapit ito sa kanya. Para ito sa pamilya. Para sa pangalan natin. Kung hindi matutuloy ang kasunduang ito, hindi lang tayo mawawalan ng negosyo. Makukulong ako, Amara. Makukulong ang daddy mo dahil sa mga utang. Ang mga huling salita ang tumama sa kanya ng buong bigat. Ipinamimigay siya. Ibinibenta. Isang piyesa sa isang laro ng chess na hindi niya maintindihan. Isang kasangkapan upang takpan ang butas na ginawa ng kanilang mga maling desisyon. 20 taon kang pinakain, binihisan, at pinag-aral ng pamilyang ito, Amara, dagdag ni Doña Elena, ang boses ay maihalong panunumbat na mas masakit pa sa sampal. Panahon na para may isukli ka. Ang pagpapakasal sa tagapagmana ng mga Sarmiento ang tanging paraan. Wala nang iba. Napatingin siya sa kanilang lahat, ang kanyang nagmamakaawang ama, ang kanyang nag-aarteng kapatid na ngayoy tahimik na nanonood, at ang kanyang madrasta na mayroong malamig na ekspresyon ng tagumpay. Naalala niya ang pangako ni Igo, ang kanyang Igo. Walang bibitaw. Ngunit paano siya hindi bibitaw kung ang mga kamay na nakahawak sa kanya ay ang mga kamay mismo ng kanyang pamilya, na siyang marahang nagtutulak sa kanya patungo sa bangin. Ang bigat ng tungkulin, ang awa sa amang nagkamali, at ang absolutong kawalan ng pag-asa ay dumagan sa kanya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, at kasabay nito, binitawan niya ang lahat ng kanyang mga pangarap. Pumapayag na po ako. Ang dalawang salitang iyon ay ang lagda sa kanyang hatol. At ngayon, narito siya, pabalik sa kasalukuyan, sa loob ng kanyang silid na bilangguan. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang litratong lihim niyang kinunan, isang candid shot ni Igo, nakangiti habang nakatingin sa malayo sa kapihan kanina. Ito ang kanyang liwanag. Ang kanyang pangako. Isang pangako ngayon ay kailangan niyang talikuran. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Elena, dala ang isang aura ng kapangyarihan at pagwawalang bahala. Ang mga mata nito ay dumaan lamang sa kanya na parang isa siyang kasangkapan sa silid. Maghanda ka, malamig na utos nito. Bukas, makikilala mo ang mapapangasawa mo. Ang pamilya Sarmiento. Huwag mo kaming ipapahiya. Walang pagmamahal. Walang simpatsya. Isang utos lang. Nang magsara ang pinto, naiwan si Ara sa nakabibinging katahimikan, yakap-yakap ang larawan ni Igo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, tumama sa nakangiting mukha sa litrato. Isang pangako ang kanyang binitiwan. Isa pang pangako ang kanyang tutuparin. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad, isang kilos na puno ng pinal na desisyon. Wala nang atrasan. Dahan-dahan, maingat niyang itinago ang larawan ni Igo sa pinakailalim ng kanyang drawer, sa ilalim ng mga lumang damit. Itinago niya ito tulad ng pagtatago niya sa kanyang puso, sa isang lugar na madilim, kung saan hindi na ito muling masisikatan ng araw. Simula bukas, wala nang Amara na nangangarap. Simula bukas, siya na si Ilki Amara Reyes, ang pambayad utang. Ang nobya ng isang estranghero. Ang ilaw mula sa 3 malalaking monitor ay nagbibigay ng isang malamig at asul na liwanag sa loob ng silid. Walang bintana. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga server at ang kaluskos ng papel. Ito ang tunay na sentro ng kapangyarihan ng mga Sarmiento, isang secret command center na nakatago sa ilalim ng kanilang lumang aklatan. Dito, ang mga desisyon ay ginagawa, ang mga digmaan ay pinaplano, at ang mga kapalaran ay binabago. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Inigo Sarmiento, hindi ang kaakit-akit na arkitektong kilala ni Amara, kundi ang tunay na siya, ang matalino, kalkulado, at walang awang ihi ng Sarmiento Prime Holdings. Nakatayo siya, malakas at tuwid, ang mga mata ay nakatuon sa isang digital map kung saan kumikislap ang isang pulang tuldok, tinutunton ang bawat galaw ni Miguel de Villa. Nasa teritoryo na natin siya, Lola. Ang boses ni Inigo ay matigas at walang emosyon, malayong-malayo sa malambing na tinig na ginamit niya kay Ara kanina. Ang bawat tawag, bawat transaksyon, bawat pagpupulong, lahat ay naitala na.
Mula sa isang silyang balat sa madilim na sulok ng silid, isang boses na kasing talas ng pinong kristal ang sumagot. Magaling! Ngunit huwag kang maging kampante, Inigo. Ang isang ahas, kahit napapaligiran na, ay nanunuklaw pa rin bago ito mamatay. Lumabas mula sa anino si Doña Consuelo Sarmiento, ang matriarch ng angkan. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid, ang kanyang mga mata ay matalas pa rin na parang agila, at ang bawat kilos niya ay may bigat ng otoridad. Si Miguel de Villa ay hindi isang simpleng ahas, apo, pagpapatuloy niya, lumapit sa tabi ni Inigo at tinitigan ang monitor. Siya ay isang halimaw na pinalaki natin sa ating bakuran. Isang pagkakamali ng iyong lolo na ngayon ay kailangan nating itama. Tumigas ang panga ni Inigo. Ang pangalan ni Miguel de Villa ay nagdudulot ng isang pamilyar na init ng galit sa kanyang dibdib. Hindi niya malilimutan ang araw na iyon. Ang alaala ay isang mabilis at malupit na kidlat sa kanyang isipan. Ang tunog. Iyon ang una niyang naaalala. Isang nakabibinging pagsabog na yumanig sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay ang apoy, isang nakakapasong init na tila nilalamon ang hangin mula sa kanyang mga baga. Ang amoy na nasusunog na metal at gasolina. At ang sakit. Isang napakatinding sakit sa kanyang mga binti na para bang dinudurog ang kanyang mga buto. Bago siya mawalan ng malay, sa gitna ng usok at salaming nagkalat, nakita niya ang isang pamilyar na anino, isang taong nakatayo sa di kalayuan, nanonood, ang mukha ay may ngiti ng tagumpay. Miguel. Hindi na siya muling makakapanuklaw, Lola, wika ni Inigo, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Ang kasal na ito ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Tumingin sa kanya si Doña Consuelo, ang mga matay mapanuri. Ang kasal. Ang pamilya Reyes. Ipinadala na nila ang kanilang sagot. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang paboritong anak na si Katrina. Isang hangal na dalaga na mas pinipili ang panandaliang kalayaan kaysa sa kaligtasan ng kanyang pamilya. At ang kapalit, tanong ni Inigo, kahit alam na niya ang magiging sagot. Ang plano ay nakalatag na. Ang pagbagsak ng mga Reyes, nakagagawan din ng mga patagong manyobra ni Miguel, ay ang pain. Ang kasal ay ang bitag. Ang isa pa nilang anak, sagot ng matanda, may bahid ng pagwawalang bahala sa boses. Ang panganay. Ang doktor. Sa pagbanggit ng salitang doktor, isang hindi inaasahang kaba ang naramdaman ni Inigo. Inalis niya ito sa kanyang isipan. Isang sakripisyo lang din naman ang babaeng iyon, isang piyesa sa kanyang laro. Ang mahalaga ay mayroong ikakasal na isang Reyes, sabi ni Inigo. Ang pangalan at ang koneksyon ang kailangan natin para tuluyang maipasok si Miguel sa ating bitag. Gagamitin niya ang kasal na ito para pagtawanan ako, para ipakita sa lahat na kahit ang isang Sarmiento ay kaya niyang talunin. Hindi niya alam, siya ang isda na lumalangway papasok sa aking lambat. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang mukha ang sumagi sa kanyang isipan, ang mukha ni Amara. Ang kanyang ara. Ang pangako nila sa isa't isa. Walang bibitaw. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib, isang halo ng pananabik at kasalanan. Paano niya sasabihin dito ang lahat? Paano niya hihingin ang tawad nito para sa panlilinlang na ito? Lihim niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang larawang kinunan niya nang hindi nito nalalaman, si Ara, nakangiti habang nakatingin sa isang libro. Ang sikat ng araw mula sa bintana ng kapihan ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Isang anghel sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Iyan, biglang sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay matalim. Nakita nito ang kanyang ginagawa. Iyan ang kahinaan mo, Inigo. Isang emosyon na walang lugar sa digmaang ito. Ang babaeng iyan, sino man siya, ay isang distraksyon. Isang panganib sa ating plano. Mabilis na itinago ni Inigo ang kanyang cellphone. Hindi siya panganib, Lola. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong tapusin ito. Para sa iyo ito, Ara. Para mabigyan kita ng isang mundong ligtas, gusto niyang isigaw. Ngunit pinili niyang manahimik. Siguraduhin mo lang, babala ng matanda. Dahil sa oras na maupo ka sa silyang iyon, hindi ka na si Inigo Sarmiento, ang si. Ikaw na si Inigo Sarmiento, ang lumpo. Ang talunan. Ang kaawa-awa. At kailangan mong paniwalain ang lahat, kasama na ang sarili mo.
Tumango si Inigo, isang mabigat na pagtanggap sa kanyang papel. Ito na ang huling bahagi ng paghahanda. Naglakad sila palabas ng command center at umakyat sa isang pribadong elevator na diretsong nagbukas sa kanyang malawak na silid-tulugan. Sa gitna ng silid, nag-aantay ang simbolo ng kanyang panlilinlang. Isang modernong wheelchair. Nagsimula ang kanyang pagbabagong anyo. Hinubad niya ang kanyang business suit at pinalitan ito ng isang simpleng pantalon at maluwag na polo, mga damit na tila isinusuot ng isang taong walang pakialam sa kanyang itsura. Ang kanyang buhok na maayos na nakasgel kanina ay sinadya niyang guluhin. Humarap siya sa isang malaking salamin. Ang lalaking nakatitig pabalik sa kanya ay malakas, malusog at puno ng buhay. Ngunit dahan-dahan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang talas ng kanyang mga mata ay pinalitan niya ng isang blankong tingin. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang labi ay nawalan ng ngiti. Ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay pinakilos niya upang bumuo ng isang maskara ng pagod, pighati at kawalan ng pag-asa. Sa huli, umupo siya sa wheelchair. Ang pagbabago ay kumpleto na. Ang anino ay lumukob na sa kanyang pagkatao. Siya na ngayon ang anino sa Silya. Ang lalaking sinasabi ni Katrina na hindi nito kayang pakasalan. Para sa hustisya, sabi niya sa kanyang sarili. Para sa pamilya. Ngunit isang munting tinig sa kanyang isipan ang nagdagdag para kay Ara. Ang isiping iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas at kirot ng sabay. Bigla, isang malinaw na tunog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang tunog ng doorbell. Tumingin si Doña Consuelo sa kanya, ang mga mata nito ay kasing lamig ng bakal. Walang sinayang na sandali, pumasok na rin ito sa kanyang papel bilang isang nag-aalalang lola. Narito na sila, mahinang sabi nito, sapat lang para marinig niya. Ang pamilya Reyes at ang kapalit. Ang salitang kapalit ay tila isang suntok. Isang babaeng walang mukha, walang pangalan, isang sakripisyo lamang para sa kapakanan ng kanyang plano. Pinatigas ni Inigo ang kanyang puso, pinilit alisin ang anumang bakas ng awa. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging ang anino sa Silya. Hindi niya alam na ang babaeng itinuturing niyang kapalit ay ang babaeng nag-iisang maihawak ng kanyang puso, ang babaeng pinangakuan niya ng isang kinabukasang malayo sa anumang kasinungalingan. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Sarmiento ay isang tahimik na pagdurusa. Nakaupo si Amara sa likod ng kanilang kotseng Mercedes, sa pagitan ng kanyang amang si Don Ricardo at ng kanyang madrastang si Doña Elena. Ang hangin sa loob ay siksik at mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at matinding tensyon. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na dinadala sa kanyang paghukuman. Suot niya ang isang simpleng beige na bestida, isa sa mga lumang damit ni Katrina na isiniksik sa kanyang aparador matapos itong pagsawaan. Isuot mo yan, utos ni Doña Elena kanina, hindi man lang siya tinitingnan. Kailangan mong magmukhang disente. Simple, ngunit presentable. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikapapahiya ng pangalang Reyes. Ang bawat salita ay isang paalala. Hindi siya si Amara. Isa siyang representasyon. Isang produkto. Sa kanyang kanan, hindi mapakali si Don Ricardo. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang paulit-ulit na pinupunasan ang namamasang palad sa kanyang pantalon. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagsusumamo at pagkakasala, ngunit mabilis ding umiiwas ng tingin. Sa kanyang kaliwa, si Doña Elena ay nakaupo ng tuwid na tuwid, ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato, ang tingin ay nakatuon sa daan na parabang kaya nitong pabilisin ang takbo ng sasakyan sa pamamagitan lamang ng titig. Habang papalapit sila sa Forbes Park, ang mga bahay ay palaki ng palaki, ang mga pader ay pataas ng pataas. Nang huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate, na may gintong letrang EF sa gitna, tila huminto rin ang paghinga ni Ara. Ang mansyon ng mga Sarmiento ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Napapaligiran ito ng isang matayog na pader na tila kayang itago ang lahat ng lihim ng mundo. Ang gate ay dahan-dahang bumukas, at ang kanilang sasakyan ay pumasok sa isang malawak na hardin na perpektong inalagaan. Bawat damo, bawat bulaklak, bawat puno ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Pakiramdam ni Ara ay lumiliit siya sa bawat metro na kanilang tinatahak. Paano siya nabibilang dito? Isang anino mula sa isang bumabagsak na pamilya, papasok sa kaharian ng araw.
Isang mayordoma na nakasuot ng uniporme ang sumalubong sa kanila sa engranding pinto na gawa sa Nara. Magandang gabi po, Don Ricardo, Doña Elena. Ang bati nito ay magalang ngunit walang init. Tumingin ito kay Ara, isang mabilis na sulyap ng pagtataka, bago sila ihatid sa loob. Ang loob ng mansyon ay mas nakalulula pa. Ang sahig ay gawa sa makinang na Italian marble. Ang kisame ay napakataas na may nakasabit na isang dambuhalang chandelier na gawa sa libo-libong kristal. Ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga painting na alam niyang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay isang mundo na napapanood niya lang sa mga pelikula, isang mundong hindi niya kailanman inakalang kanyang papasukin. Sa gitna ng malawak na sala, isang babae ang nakatayo, naghihintay. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na damit, ang kanyang puting buhok ay nakaayos sa isang perpektong pusod. Kahit sa unang tingin, alam ni Ara na nasa harap siya ng isang taong may hindi matatawarang kapangyarihan. Ito si Doña Consuelo Sarmiento. Ricardo. Elena. Mabuti at nakarating kayo, wika ni Doña Consuelo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang yumayanig sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang dumapo sa mga magulang ni Ara. Nakatuon ito sa kanya. Isang tinging matalas at mapanuri. Tila sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hinuhubaran siya ng kanyang mga panlabas na anyo hanggang sa kaluluwa. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang batok. Ito ay isang interogasyon na walang salita. At ikaw, sabi ng matanda, sa wakas ay nagsalita ito para sa kanya. Ikaw ang kapalit. Si Amara. Ang paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan ay parang isang pang-insulto. Magandang gabi po, maam, mahinang sagot ni Ara, napayuko. Doktor ka raw, pagpapatuloy ni Doña Consuelo, hindi pinapansin ang kanyang pagbati. Isang siruhano. Isang propesyon na nangangailangan ng matatag na kamay at malamig na pag-iisip. Tingnan natin kung ang mga katangiang iyan ay magagamit mo sa mas mahalagang bagay. Isang pahiwatig. Isang babala. Oras na, anunsyo ng matanda, tumalikod ito at nagsimulang maglakad. Naghintay na ang aking apo. Halikayo. Sinundan nila ito pataas sa isang malawak at pakurbang hagdanan. Ang bawat hakbang ni Ara ay tila pabigat ng pabigat. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Ang takot sa hindi niya alam. Ang takot sa pagharap sa multo ng kanyang magiging kinabukasan. Huminto sila sa harap ng isang malaking dobleng pinto. Dahan-dahan itong binuksan ni Doña Consuelo. Inigo, apo, malambing na tawag nito, isang malaking pagbabago sa tono ng kanyang boses. Narito na ang ating mga bisita. Pumasok sila sa isang malawak na silid na nagsisilbing pribadong sala. Sa tabi ng isang malaking bintanang may tanawin ng hardin, isang lalaki ang nakaupo sa isang wheelchair. Nakatalikod dito sa kanila, nakatingin sa labas, sa kadiliman ng gabi. Dahan-dahan, pinaikot nito ang kanyang silya. At doon, huminto ang mundo ni Amara. Ang pangalan. Inigo. Isang iglap ng ligaw na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Posible kaya? Isang milagro. Isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Ngunit nang tuluyan na niyang makita ang mukha ng lalaki, ang pag-asang iyon ay namatay na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang lalaki sa silya ay may parehong pangalan, ngunit hindi ito ang kanyang igo. Ang buhok nito ay magulo. Ang mga mata nito ay walang buhay, blanko at malayo ang tingin. May bahid ng hindi naahit na balbas sa kanyang mukha. Payat ito at tila pagod na pagod sa buhay. Ang buong katauhan nito ay sumisigaw ng pighati at kawalan. Ito ay isang anino lamang ng lalaking kanyang minahal, isang multo na may parehong pangalan. Naramdaman niya ang matinding pagkadurog ng kanyang puso. Isang sakit na mas matindi pa sa naramdaman niya kagabi. Dahil ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang isasakripisyo ay hindi lamang ang kanyang pag-ibig para kay Igo. Isasakripisyo niya ang kanyang buong buhay para sa isang estrangherong nagkataon lang nakapangalan ng kanyang pangarap. Inigo, ito si Ilki Amara Reyes, sabi ni Doña Consuelo. Ang lalaki sa silya ay tumingin sa kanya. Walang kislap. Walang pagkakilala. Isang blankong tingin lamang. Inilahad nito ang kamay, isang kilos na tila nangailangan ng lahat ng lakas nito. Ang kamay nito ay malamig at mahina nang abutin niya ito.
Amara, bulong ng lalaki, ang boses ay mahina at garalgal. At sa isang iglap, sa isang pitik ng segundo na tila tumagal ng habang buhay, tila nagkaroon ng pokus ang mga mata nito. Isang kislap, isang munting kislap ng isang bagay na pamilyar, isang bagay na tila pagkakilala, o baka guni-guni niya lang dahil sa sobrang pagnanais na makita ang kanyang igo sa estrangherong ito. Biglang binitiwan ng lalaki ang kanyang kamay, na para bang napaso ito, at muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana, pabalik sa kadiliman. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Ara. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang hindi ito ang lalaking kanyang minamahal, o ang nakakatakot na posibilidad na sa ilalim ng lahat ng iyon, sa isang lugar na hindi niya maabot, ay may isang taong nagtatago. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair ay isang dagundong sa loob ng kanyang isipan. Ang bawat segundo na siya ay nakaupo sa silyang ito ay isang kasinungalingan na unti-unting sumasakal sa kanya. Ngunit wala sa mga iyon ang maihahambing sa pagkabiglang yumanig sa kanyang buong pagkatao nang iharap sa kanya ang kapalit. Hindi maaari. Ang tatlong salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang utak na parang isang sirang plaka. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang babaeng may mga matang puno ng nalilitong sakit, ang babaeng ipinagkaloob sa kanya na parang isang alay, ay ang kanyang Ara. Si Ilke Amara Reyes. Ang isa pang anak. Ang doktor. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isang iglap, at ang larawang lumitaw ay isang imahe ng kalupitan at desperasyon. Ngayon, naiintindihan na niya. Naiintindihan na niya kung bakit nagpadala ng kapalit ang mga Reyes. Ang kanilang paboritong anak ay tumanggi, kaya ang kinalimutan, ang anino sa kanilang pamilya, ang siyang itinulak sa apoy. Ang kanyang Ara. Isang mabigat na bakal ang tila dumagan sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kailangan niyang panindigan ang pagpapanggap. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging ang lalaking walang buhay sa silyang ito. Nang iharap sa kanya ni Lola Consuelo, naramdaman niya ang titig ni Ara, isang titig na naghahanap, umaasa, at unti-unting naduduro. At nang magtama ang kanilang mga mata, ang kanyang pinakamatinding pagpipigil ay halos gumuho. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-asa na sana ay siya nga iyon. At nakita rin niya ang eksaktong sandali ng mamatay ang pag-asang iyon. Inigo, ito si Ilke Amara Reyes, wika ng kanyang lola. Pinilit niyang ilahad ang kanyang kamay, isang kilos na tila kasing bigat ng pagbuhat sa buong mundo. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa paglaban sa kagustuhang abutin ito ng mabilis, hawakan ng mahigpit, at sabihing, ako to, Ara. Patawarin mo ako. Ngunit ang lumabas ay isang mahina at nanginginig na kamay. At nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa kanya, ang init, ang lambot ng kanyang palad. Isang pamilyar na pakiramdam na nagbigay buhay sa bawat patay na ugat sa kanyang katawan. Dahil sa isang segundo, ang maskara niya ay dumulas. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Ara, isang kislap ng pagkalito, isang tanong. Kaya't mabilis niyang binitiwan ang kamay nito, na para bang napaso, at pilit na ibinalik ang kanyang tingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Ang kadilimang iyon ay wala pa sa kalahati ng kadilimang nararamdaman niya sa loob. Ang sumunod na mga minuto ay isang pagpapahirap. Habang ang kanyang lola at ang mag-asawang Reyes ay nag-uusap tungkol sa mga detalye ng kasunduan, ng kasal, siya ay nanatiling isang tahimik na manonood. Isang multo sa sarili niyang silid. At sa kanyang posisyon, nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano hindi man lang tingnan ni Doña Elena ang sarili nitong anak, na para bang isa itong mansa sa kanilang marangyang damit. Nakita niya ang pagkahiya sa mga mata ni Don Ricardo, isang amang alam na ipinagkanulo niya ang kanyang anak, ngunit walang lakas ng loob na salubungin ang tingin nito. Nakita niya kung paano tumayo si Ara ng bahagya sa likuran ng mga ito, laging isang hakbang ang layo, isang malinaw na simbolo ng kanyang lugar sa pamilya. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang umakyat mula sa kanyang sikmura, isang galit na hindi lamang para kay Miguel de Villa, kundi para sa mga taong walang awang ginagamit si Ara para sa kanilang sariling kapakanan. Ang plano niya ay para sa hustisya, ngunit hindi niya inakalang ang babaeng pinakamamahal niya ang magiging pinakamalaking biktima nito. Ang bawat segundo na nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Ara ay isang patalim na lalong bumabaon sa kanyang puso. Ang kasalanan. Napakabigat.
Nang sa wakas ay matapos ang pagpupulong at ihatid na ng mga katulong ang pamilya Reyes palabas, naiwan silang dalawa ng kanyang lola sa nakabibinging katahimikan. Narinig niya ang marahang paghakbang nito palapit sa kanya. Kilala mo ba ang babaeng iyon? Ang tanong ay direkta, matalim at walang paligoy-ligoy. Hindi siya nilinlang ng kanyang lola. Nakita nito ang lahat. Nakita nito ang pagdulas ng kanyang maskara. Pinilit ni Inigo na manatiling kalmado. Pinaikot niya ang kanyang silya upang harapin ito, ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Sino po? Ang doktor. Huwag mo akong lokohin, Inigo, mariing sabi ni Doña Consuelo. Nakita ko ang mga mata mo. Sa isang segundo, nawala ka. Saan ka nagpunta? Huminga siya ng malalim, isang kasinungalingan ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Naawa lang ako sa kanya, Lola. Isang piyesa lamang siya sa laro, tulad ko. Itinapon ng sarili niyang pamilya. Wala itong personal na kahulugan. Tinitigan siya ni Doña Consuelo ng matagal, sinusubukan basahin ang anumang bakas ng pagsisinungaling. Sa huli, tumango ito ng marahan. Siguraduhin mo lang, Apo. Emosyon ang pinakamabilis na lason sa isang plano. Walang lugar ang awa sa digmaang ito. Tandaan mo kung sino ang kalaban. Tandaan mo kung bakit ka nakaupo sa silyang iyan. Hindi ko po makakalimutan, malamig niyang sagot. Nang iwan na siya ng kanyang lola, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong sumidhi. Hinintay niyang marinig ang pagsara ng pinto. Hinintay niya ang isa pang minuto, tinitiyak na siya ay nag-iisa na. At pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pinaghalong galit at frustrasyon, itinulak niya ang kanyang sarili patayo. Ang lakas ay bumalik sa kanyang mga binti. Ang kapangyarihan ay muling dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging malaya ay panandalian lamang dahil ang kanyang puso at kaluluwa ay nananatiling bilanggo. Bilanggo ng sarili niyang kasinungalingan. Naglakad siya paikot-ikot sa silid na parang isang tigring nakakulong sa hawla. Si Ara. Ang kanyang Ara, iisipin na ipinagkanulo niya. Iisipin na ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay isang laro lamang. At siya wala siyang magawa. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi pa. Isang ungol ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa isang mabilis na kilos, sinuntok niya ang pader na semento. Isang matalas na sakit ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Ang pisikal na sakit ay isang malugod na distraksyon. Sumandal siya sa pader, hingal na hingal, ang ulo ay nakasubsob sa kanyang braso. Bakit siya? Bakit kailangang si Ara pa ang madamay sa gulong ito? Ang plano niyang perpekto ay biglang nagkaroon ng isang malaking butas, isang butas na hugis puso. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Walang gana niya itong kinuha, iniisip na isa lamang itong update mula sa kanyang security team. Ngunit nang makita niya ang numero sa screen, huminto ang kanyang paghinga. Ito ang numero ni Ara. Isang hibla ng hindi makatwirang pag-asa ang sumibol. Tumatawag ba siya? Sasabihin ba niyang hindi siya pumayag? Ngunit hindi ito isang tawag. Isa itong text message. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga salita sa screen ay tila tumalon at sinaksak siya ng diretso sa puso. Igo, patawad. Hindi na kita pwedeng makita. May nangyari. Kalimutan mo na ako. Nabitiwan ni Inigo ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Naiintindihan niya. Malinaw na malinaw. Dahil sa kanya, dahil kay Inigo Sarmiento na nakaupo sa wheelchair, napilitan si Ara na hiwalayan si Igo, ang arkitektong kanyang minamahal. Ang bitag na maingat niyang inilatag para sa kanyang kaaway ay ang syaring bitag na bumingwit sa kanyang sariling puso. At ngayon, pareho na silang bihag. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at walang katapusang serye ng mga paghahanda. Para kay Amara, ang bawat sandali ay isang pagtitiis. Siya ang sentro ng lahat ng atensyon, ngunit hindi kailanman siya naramdamang mas hindi nakikita. Para siyang isang manika, pinasusuot ng mga mamahaling damit, sinusukatan ng mga alahas, at ipinipresenta na parang isang premyo.
Ngayon, nakatayo siya sa ibabaw ng isang maliit na entablado sa loob ng isang kilalang bridal boutique. Napapaligiran ng mga salamin na nagpapakita ng libo-libo niyang refleksyon. Lahat sila ay malungkot, lahat sila ay mga estranghero. Ang bigat ng wedding gown na gawa sa Italian silk at French lace ay dumadagan sa kanyang mga balikat, isang pisikal na representasyon ng bigat ng kanyang sakripisyo. Ang hiwa sa likod ay perpekto, wika ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay matalas at analytical. Hindi ito nakatingin kay Ara, kundi sa refleksyon nito sa salamin. Nagpapakita ito ng tamang antas ng kahinhinan at ganda. Angkop para sa isang sarmiento. Sa tabi nito, tumango si Doña Elena, ang kanyang mga labi ay may manipis na ngiti ng kasiyahan. Sumasang-ayon ako. Simple, ngunit elegante. Hindi ito mukhang desperado. Tumingin ito sa taga-disenyo. Siguraduhin ninyong walang magiging problema sa araw ng kasal. Ang unyon na ito ay hindi lamang isang kasal, isa itong pagsasanib ng dalawang kumpanya. Pagsasanib. Union. Kabayaran. Narinig na niya ang lahat ng salitang iyon. Ang tanging salitang hindi niya narinig ay pag-ibig. Pakiramdam ni Ara ay wala siya sa silid. Ang dalawang donya ay nag-uusap sa ibabaw ng kanyang ulo na para bang isa siyang mamahaling asset na kailangang suriin. Ang taga-disenyo at ang kanyang mga katulong ay gumagalaw sa paligid niya, naglalagay ng mga aspili, nagsusukat, bumubulong ng mga teknikal na detalye. Walang nagtanong kung gusto niya ang damit. Walang nagtanong kung masaya ba siya. Para kay Daddy, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan, isang mantra na unti-unti nang nawawala ng kahulugan. Para sa kalayaan niya. Ngunit sa bawat tusok ng aspili, ang sakit na nararamdaman niya ay hindi sa kanyang balat, kundi sa kanyang puso. Dahil sa bawat detalyeng inaayos para sa kasal na ito, lalo niyang nararamdaman ang kanyang pagkakanulo, hindi sa kanyang pamilya, kundi sa lalaking pinangakuan niya ng katapatan. Kay Igo. At ang pangakong iyon ay kailangan na niyang basagin. Ngayong gabi, ang katahimikan ng kanyang silid ay mas mabigat kaysa dati. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na lampara sa kanyang mesa, nagbibigay ng isang malungkot na liwanag sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Ang bigat nito ay parang isang bato. Binuksan niya ang kanyang gallery at tiningnan ang nag-iisang larawan ni Igo. Ang kanyang nakangiting mukha, ang kislap sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap. Ano man yan, nandito lang ako. Hintayin mo ako. Isang traidor na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa screen. Mabilis niya itong pinunasan. Ang paghihintay ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Ang pag-asa ay isang laso na kailangan na niyang alisin sa kanyang sistema. Binuksan niya ang kanyang mensahe at pinindot ang pangalan ni Igo. Napapikit siya habang tinatype ang pinakamasakit na mga salitang isusulat niya sa buong buhay niya. Ang bawat letra ay parang isang pag-amin ng pagkatalo. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga pangarap. Igo, patawad. Hindi na kita pwedeng makita. May nangyari. Kalimutan mo na ako. Simple. Maikli. Brutal. Walang paliwanag. Dahil anong paliwanag ang maibibigay niya? Ipinagbili ako ng aking pamilya sa isang lalaking kapangalan mo, ngunit isang estranghero sa akin. Mas malupit pa iyon. Mas mabuti na ang isang malinis na hiwa kaysa sa isang mabagal na pagkamatay. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng send button. Ito na iyon. Ang huling hakbang sa pagsira ng sarili niyang puso. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Message sent. Isang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanya, isang malawak at malamig na espasyo sa kanyang dibdib kung saan dating nakatira ang kanyang puso. Pagkatapos, mabilis niyang binura ang kanilang buong pag-uusap, ang larawan ni Igo at ang numero nito. Kailangan niyang burahin ang lahat ng bakas. Kailangan niyang kalimutan. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Dahil alam niyang habang buhay niyang dadalhin ang alaala ni Igo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang gampanan ang kanyang papel. Sinamahan niya ang kilumpongki si Inigo sa ilang mga supervised na pagbisita, mga pagtatagpo na mas nararapat tawaging isang panonood sa bilanggo. Palagi silang nasa ilalim ng mapanuring mata ni Doña Consuelo. Ang Inigo Sarmiento na kaharap niya ay isang blangkong pader.
Bihira itong magsalita. Kapag nagsalita man, ang boses nito ay mahina at walang buhay. Ang mga mata nito ay laging nakatingin sa malayo. Sinubukan niyang kausapin ito. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong niya minsan, gamit ang kanyang boses bilang isang doktor. Okay lang, sagot nito, hindi man lang siya tinitingnan. May kailangan ka ba? Baka may maitulong ako. Wala. Ang mga pag-uusap nila ay laging nauwi sa isang pader ng katahimikan. Ngunit sa likod ng blankong ekspresyon na iyon, may napapansin si Ara. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Minsan, kapag inaakala nitong hindi siya nakatingin, nakikita niya ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito, isang kislap ng sakit, ng galit, o marahil ng pagsisisi. Ngunit sa isang iglap, nawawala rin ito, bumabalik sa dating kawalan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang sariling mansyon, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na si Katrina mula sa loob ng silid nito. Ang boses nito ay mahina, nagmamadali at puno ng isang emosyong hindi niya agad makilala. Sikreto. Sinabi ko na sa iyo, malapit na, bulong ni Katrina sa kausap nito sa telepono. Pagkatapos ng kasal, lahat ay magiging ayon sa plano. Magtiwala ka lang sa akin, Miguel. Napatigil si Ara. Miguel de Villa. Ang karibal sa negosyo ng kanilang pamilya at ng mga Sarmiento. Bakit kausap ito ng kanyang kapatid? At anong plano ang kanilang pinag-uusapan? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Katrina. Nagulat ito nang makita siya. Ate, gulat na sabi ni Katrina. Kanina ka pa dyan? Kararating ko lang, pagsisinungaling ni Ara, pinanatiling kalmado ang kanyang mukha. May kailangan ka ba? O wala. May kausap lang ako na kaibigan, mabilis na sagot ni Katrina, umiiwas ng tingin. Sige, aalis na ako. At nagmamadali itong umalis, iniwan si Ara na puno ng hinala. Ang mga bulong sa dilim. Ang mga lihim na pag-uusap. Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magkatugma. Pakiramdam ni Ara ay may isang malaking anino na bumabalot sa kanilang lahat, isang bagay na mas malaki pa sa pagkalugi ng kanilang kumpanya. Nang gabing iyon, pagod siyang pumasok sa kanyang silid. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nang buksan niya ang ilaw, isang bagay sa ibabaw ng kanyang unan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lumapit siya. Ito ay isang maliit na ibon na inukit mula sa isang piraso ng kahoy. Simple lamang ang pagkakagawa, ngunit pino at puno ng buhay. Napaatras si Ara, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang ibon. Naalala niya ang isang gabi sa kapihan. Kung magiging hayop ka, ano ka? Tanong sa kanya ni Igo. Isang ibon, sagot niya. Para makalipad ako palayo sa lahat. Ngumiti si Igo noon. Kung ganoon, gagawa ako ng isang pugad kung saan ka laging pwedeng bumalik. Paano ito napunta rito? Walang nakakapasok sa kanyang silid maliban sa kanya at sa isang pinagkakatiwalaang katulong. Walang sulat. Walang kahit anong palatandaan kung kanino ito galing. Hinawakan niya ang ibong kahoy, ang kinis nito ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang palad. Isa ba itong mensahe? Isang mensahe mula sa Igo na sinubukan niyang kalimutan? O isa itong malupit na biro ng tadhana? Ang hinala at pagkalito ay napalitan ng isang bagong emosyon. Takot. Dahil kung ito ay isang mensahe, nangangahulugan itong mas malapit si Igo kaysa sa kanyang inaakala. At kung mas malapit siya, mas lalo siyang nasa panganib. Ang text message ni Ara ay isang lason na patuloy na kumakalat sa kanyang sistema. Kalimutan mo na ako. Bawat araw, ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na lalong bumabaon sa kanyang puso. Ang plano niya, na dati isang malinaw at tuwid na landas patungo sa hustisya, ay naging isang masalimuot na gubat ng kasalanan at sakripisyo. Ang kanyang hustisya ay naging katumbas ng pagdurusa ni Ara. Nahahati ang kanyang puso. Ang isang bahagi ay ang sihi, ang estratehista, na alam na ang kasal ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang bitag. Kailangan nitong magpatuloy. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pag-aari ni Ara, ay sumisigaw, nagmamakaawang itigil na ang lahat. Ang pag-iwan niya ng ibong kahoy ay isang desperadong kilos, isang kilos na labag sa lahat ng alituntunin ng lohika at pag-iingat.
Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, tumakas siya mula sa sarili niyang mansyon, nagmaneho ng isang sasakyang hindi nakarehistro sa kanya, at sa tulong ng detalyadong plano ng kanyang security team, nagawa niyang makapasok sa teritoryo ng mga Reyes. Inakyat niya ang pader sa likurang bahagi ng hardin, iniwasan ang mga gihi, at umakyat sa puno na katapat ng bintana ng silid ni Ara. Mula doon, maingat niyang inilagay ang maliit na ibon sa pasimano. Ito ay isang mensahe. Isang bulong sa dilim. Nandito pa ako. Hindi kita kinalimutan. Isang mapanganib at makasariling kilos, ngunit kailangan niyang gawin. Kailangan niyang ipaalam sa kanya, sa anumang paraan, na ang lahat ng ito ay may mas malalim na kahulugan. Ngunit ang kilos na iyon ay nagbunga ng isang hindi inaasahang revelasyon. Sa loob ng kanyang command center, tinititigan niya ang isang malaking monitor. Ang kanyang pribadong investigador, si Ramos, isang dating pulis na may matalas na mata, ang naglalatag ng mga bagong ebidensya. Sir, kinumpirma ng ating source. Ang babaeng laging kasama ni Miguel de Villa sa mga pribadong pagpupulong ay si Katrina Reyes. Inilapag ni Ramos sa mesa ang isang folder. Sa loob, mga litratong kinunan mula sa malayo. Malinaw na makikita si Katrina, nakangiti at nakahawak sa braso ni Miguel de Villa, habang papalabas sila sa isang mamahaling restaurant. Sa isa pang litrato, magkasama silang pumapasok sa isang pribadong kondominium. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalaglag na sa lugar. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Inigo. Ang pagtanggi ni Katrina sa kasal ay hindi dahil sa arte. Ito ay bahagi ng plano ni Miguel. Ang pagtulak kay Ara sa kasal ay hindi lamang isang aksidente, ito ay isang kalkuladong hakbang. Gagamitin ni Miguel ang kasal hindi lang para pagtawanan ang isang tilumpong Sarmiento. Gagamitin niya si Katrina para makuha ang tiwala ng pamilya Reyes mula sa loob. At sa araw ng kasal, kapag ang lahat ay abala, kapag ang dalawang pamilya ay nagdiriwang, doon niya ilulunsad ang kanyang huling pag-atake, isang hostile takeover sa parehong Sarmiento Prime Holdings at sa natitirang assets ng Reyes Group. Ang kasal ay hindi na lamang isang entablado para sa kanyang paghihiganti. Ito na ang mismong larangan ng digmaan. At si Ara, ang kanyang Ara, ay nasa pinakasentro nito. Dala ang bagong impormasyon, hinarap niya ang kanyang lola. Kailangan nating baguhin ang plano, Lola, mariing sabi ni Inigo, inilapag ang mga litrato sa mesa ni Doña Consuelo. Tiningnan ng matanda ang mga litrato, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang gulat. Tila inaasahan na niya ito. Walang magbabago. Ang plano ay magpapatuloy. Pero si Ara, hindi ninyo ba naiintindihan? Gagamitin ni Miguel ang kapatid niya laban sa kanya. Ilalagay natin si Ara sa gitna ng kapahamakan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Inigo ang isang bahid ng pag-aalala, o marahil, respeto, sa mga mata ng kanyang lola para kay Ara. Ang babaeng iyon, Inigo, ay hindi babasagin na kristal. Nakita ko siya. Nakita ko ang lakas sa likod ng kanyang kalungkutan. Mas matatag siya kaysa sa inaakala mo. At isa pa, dagdag nito, ang boses ay muling naging matigas, ang plano ay hindi na lamang tungkol kay Miguel de Villa. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Hindi tayo aatras. Kung gayon, kailangan nating tiyakin ang kanyang kaligtasan, giit ni Inigo. Iyan ay nasa iyong mga kamay, sagot ng matanda. Sa araw ng kasal, ikaw ang magpapasya kung kailan magtatapos ang pagpapanggap. Ngunit tandaan mo, bawat segundo na mananatili kang nakaupo sa silyang iyan ay isang panganib sa kanya. Alam ni Inigo ang ibig sabihin nito. Kailangan niyang tiyempuhan ang lahat ng perpekto. Isang maling galaw at hindi lang ang kumpanya ang mawawala. Baka pati si Ara. Ang gabi bago ang kasal ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Inigo. Hindi siya makatulog. Ang bigat ng bukas ay dumadagan sa kanya. Nagtungo siya sa kanyang command center at pinanood ang mga live feed mula sa mga kamera na nakapaligid sa simbahan at sa reception venue. Inilatag niya ang kanyang huling mga utos sa kanyang security team. Bawat sulok ay may nakabantay. Ang lahat ng mga waiter at staff sa reception ay mga tauhan niya. Ang sound system ng simbahan ay konektado sa kanyang command center. Inihanda na nila ang lahat para sa huling akto. Ang bitag ay nakalatag na. Ang pain ay naroon na.
Ang kailangan na lang ay hintayin ang pagdating ng halimaw. Kinabukasan, umaga ng kasal. Si Inigo ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin, suot ang kanyang pinasadyang tuksedo. Ang lalaking nakatitig pabalik ay isang taong handa ng makipagdigma. Kinuha niya ang isang maliit na earpiece at maingat na inilagay ito sa kanyang tainga, tinatakpan ng kanyang buhok. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sa huling pagkakataon, umupo siya sa wheelchair. Ang pagbabago ay mabilis na. Ang maskara ay isinuot niyang muli. Ang lakas ay itinago. Ang anino ay bumalik. Habang itinutulak siya ng kanyang pinagkakatiwalaang alalay palabas ng silid, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang text message. Gamit ang isang kamay na sinadya niyang panginigin, kinuha niya ito. Mensahe mula kay Ramos, ang kanyang security head. Sir, nasa simbahan na si De Villa. Kasama niya si Katrina Reyes. Nakaupo sila sa pangalawang hilera. Naghihintay. Napapikit si Inigo. Nakalatag na ang mesa. Naroon na ang lahat ng mga manlalaro. Ang huling sakripisyo ay magsisimula na. Hintayin mo ako, Ara, bulong niya sa hangin, isang panalangin na sana'y marinig nito. Tatapusin ko na to. Ang organ ay tumutugtog ng isang solemn at malungkot na himig, o marahil, sa pandinig lamang ni Amara ito malungkot. Ang bawat nota ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Ang kanyang puting bestida ay tila isang balabal ng isang multo, at ang belo na nakatabon sa kanyang mukha ay isang manipis na kortina sa pagitan niya at ng katotohanan. Ang kamay ng kanyang ama na nakahawak sa kanyang braso ay nanginginig. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya kailangang tingnan para malaman ang itsura nito, isang mukha ng pagkakasala at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para doon. Habang naglalakad siya sa mahabang aisle ng simbahan, pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang naliligaw. Ang mga mukha sa magkabilang gilid, mga makapangyarihang tao sa lipunan, mga kasosyo sa negosyo, mga kamag-anak na hindi niya kilala, ay isang malabong mansa lamang. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa, pagtataka at tsismis. Siya ang nobyang isinakripisyo. Ang bayad utang ng mga Reyes. Ang bawat hakbang ay isang paglibing. Inililibing niya ang kanyang mga pangarap. Inililibing niya ang alaala ni Igo. Inililibing niya ang babaeng minsan siyang naging. Sa dulo ng aisle, naghihintay ang kanyang tadhana. Si Inigo Sarmiento, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang lalaking may mukha ng isang estranghero at may pangalan ng kanyang pag-ibig. Nang makarating siya sa altar, marahan siyang binitiwan ng kanyang ama. Sa pag-angat ng kanyang belo, muli niyang hinarap ang lalaking kanyang pakakasalan. Nakatingin ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang blangkong tingin ay may kasamang kakaiba. Sa likod ng kawalan, sa likod ng pinaplanong pagod, may isang kislap, isang determinasyon na pamilyar. Isang sakit na tila sumasalamin sa sarili niyang sakit. Ang ibong kahoy, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ang hiwaga na hindi niya masagot. Nagsimula nang magsalita ang pari. Ang mga salita ay dumadaan lamang sa kanyang tainga, walang kahulugan. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa mga mata ng lalaking nasa harap niya. May mali. May isang bagay na hindi tama. Isang pakiramdam na may isang malaking katotohanan na nagtatago sa likod ng lahat ng kasinungalingang ito. Tinatanggap mo ba, Inigo Sarmiento, si Amara Reyes, upang maging iyong kabiyak? Bago pa man matapos ang pari, isang malakas na tunog ang bumasag sa kabanalan ng seremonya. Ang malaking pinto ng simbahan ay bumukas ng malakas. Lahat ng mga ulo ay napalingon. Isang lalaki ang nakatayo doon, may isang mapagmataas at aroganteng ngiti sa kanyang mga labi. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang bawat kilos ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Si Miguel de Villa. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay ang kanyang kapatid na si Katrina. Isang kolektibong singhap ang maririnig mula sa mga panauhin. Napatingin si Ara sa kanyang mga magulang. Ang maskara ng kanyang madrasta, si Doña Elena, ay sa wakas nabasag, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang ama ay namutla na parang isang papel. Ang mga bulong sa dilim. Ang sikretong tawag sa telepono. Magtiwala ka lang sa akin, Miguel. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Ara sa isang nakapanging ilabot na larawan.
Ang kanyang kapatid ay isang taksil. Sandali lang po, padre, malakas na sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong simbahan. Naglakad siya papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Mukhang may kaunting hindi pagkakaunawaan sa kasalang ito. Huminto siya ilang hakbang mula sa altar, ang kanyang mga mata ay tinitigan si Inigo ng may pang-iinsulto. Isang sarmiento na nakakadena sa isang silya, ipakakasal sa isang reyes na walang ibang pagpipilian. Isang perpektong trahedya. Ngunit huwag kayong mag-alala, narito ako para ayusin ang lahat. Tumingin siya sa mga magulang ni Ara. Don Ricardo, Doña Elena, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Dahil sa inyong desperasyon at sa tulong ng inyong magandang anak na si Katrina, ang lahat ng shares ng Reyes Group of Companies ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Tapos na ang laro ninyo. Pagkatapos, bumaling siyang muli kay Inigo. At para sa iyo, aking kaibigan, wika niya, puno ng lason ang bawat salita. Ito ang araw na titingalain ka ng lahat mula sa iyong silya. Ang imperyo ng Sarmiento ang susunod kong kukunin. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga bulungan, ng pagbagsak ng mukha ng kanyang pamilya, isang tunog ang narinig ni Ara. Isang tunog na hindi dapat nanggaling sa isang paralisadong katawan. Isang marahang pag-igik ng metal. Ang kanyang mga mata ay muling napako sa lalaking nasa wheelchair. Ang mga kamay nito, na dati mahina, ay ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa mga armrest, ang mga ugat ay lumilitaw sa kanyang balat. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang nagugulat na mga saksi, sa harap ng nagtatakang si Miguel de Villa, sa harap ni Amara na hindi makahinga. Dahan-dahan, ngunit may hindi matatawarang lakas at determinasyon, tumayo si Inigo Sarmiento mula sa kanyang wheelchair. Isang malakas na singhap ang pumuno sa simbahan. Ang lahat ay natigilan. Ang lalaking nakatayo ngayon sa harap ni Ara, ay hindi ang multo na kanyang kinatagpo sa mga nakaraang linggo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga balikat ay matikas. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit na nakatutok kay Miguel. Ito ang lalaking kanyang minahal. Ang tindig. Ang aura. Siya nga. Isang malakas at buong boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na huli niyang narinig sa isang tahimik na kapihan. Tapos na ang palabas, Miguel. Ang boses na iyon. Ang boses na bumulong ng mga pangako sa kanya. Ang boses na pinilit niyang kalimutan. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang pagkalito, ang sakit, ang pagkakanulo, at isang nakakatakot na pag-asa ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Siya. Siya nga. Paano? Tila hindi na nakita ni Inigo si Miguel. Tila nawala na ang lahat ng tao sa simbahan. Dahan-dahan, tinalikuran niya ang kaguluhan at humarap siya kay Ara. Ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim at masakit na pagsusumamo. Huminto ang mundo. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging nakikita na lamang ni Ara ay ang mga mata nito, ang mga mata ng kanyang igo. Binuksan nito ang kanyang bibig at sinabi ang kanyang pangalan sa paraang tanging ito lamang ang nakakagawa, puno ng pagmamahal, puno ng sakit, puno ng kasaysayan. Ara. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Patawarin mo ako. At dito nagtatapos ang kwento ni na Inigo at Amara. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nakiiyak, nakaramdam ng sakit, at muling umasa kasama ng ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Isang paglalakbay na hindi magiging kumpleto kung wala ang inyong pakikinig at pakikiramdam. Ang bawat salita ay isinulat ng may pag-asang maabot nito ang inyong mga puso, at maiparamdam sa inyo na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging mailiwanag na nag-aabang sa umaga. Ang kwento ni Ara at Igo ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na sandali, ito ay tungkol sa katatagan, sa pagpapatawad, at sa kakayahang makita ang liwanag sa isang tao kahit na nababalot ito ng anino. Ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit gaano pa tayo saktan ng mga taong dapat sana inagpoprotekta sa atin, mayroon pa ring isang taong darating, handang saluhin tayo at iparamdam ang ating tunay na halaga. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Anong bahagi ang hindi ninyo malilimutan?
Ibahagi ninyo ang inyong mga komento. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod nating kwento.